虽然经常梦见你，虽然梦见你，还是好我走入没人中的单词。Naalala niyo yung mga problema natin dati. Pinoproblema natin yung problema ni Sanchay. Tapos lahat ng baon natin ay mabibili natin ng mga poster ng F4. Tapos aabangan natin yan sila sa Mix Top 10. Ay nako, those were the days. Nung tayo yung mga musmus pa lamang sa mga kaedad ko. Well, today namalengke kami sa labas kasama ang aking mga anak. Yes, yan dalawang yan. Alam nga namang tatlo. Dalawa lang naman talaga ang anak ko. So kasama ko yan sila ay ng aking asawa at mamimili kami sa labas ng pang-ulam lang din naman namin ngayon. So yun lang naman ang about ng video ko na to. Naaalis kami and magluluto ako ng pagkain namin. Hindi masyadong exciting. So, pero wala eh. Ganun talaga ang buhay ko. So, nanay lang talaga. So, ayan, habang parang papunta na kami sa langit nito, wala na kayong nakita, no? So, magbabackstory na lang tayo and samahan nyo ako sa pag-start ko ngayong umaga. Yes! Good morning sa inyo mga Mima and sa mga ibang tao sa ibang lupalop ng buong mundo is good morning. Well, today, ano pa nga ba? Simula nang nag-start ako mag-YouTube hanggang ngayon, ang palagi ko lang ginagawa sa YouTube kong to is paglalaba and paglalaba. Wala din naman kasi akong choice. Alam namang hindi ako maglaba. 5 lang naman ang panty namin. Kaya nga sabi ko sa asawa ko sa December pag bonus niya, dagdagan niya naman ang panty ko. Uy, 7 days a week kaya ang meron. Bakit 5 lang naman ang panty ko? Pero joke lang, hindi talaga ako nagpapanty guys. Oh no! Hoy, joke lang, baka seryosohin nyo ako dito ha. Sa YouTube kong to, hindi ako seryoso dito guys. Minsan meron, pag sinuwerte kayo, pero most of the time, hindi talaga. What? Kaya eto na nga, patapos na pala ako maglaba dyan, nakikita nyo naman, o diba, paalis na ako, kaya lang, sabi ko talaga, ay, ang arte, naiwan ko ang filter, nagpa-cute ako doon na part ha, akala ko cute ako, pero ang circle ng mukha ko doon, in fairness, tinatanggal ko kasi ang filter, kasi nililinis ko yan, hindi katulad sa inyo, hindi nyo nililinis yung filter nyo nun. Oops, baka magalit, hindi pa ako tapos, hindi nyo nililinis kasi hindi nyo deserve maglinis. Ha? Hindi nyo deserve yun, dapat may maglilinis para sa inyo. Tara, inutok pa. But kidding aside, yan, tapos na akong maglaba and magre-ready na ako kasi yan pa lang yung palabas pa lang kami ng bahay. Yan pa lang yung papunta pa kami Hello mga Mima! Nope. So ayan, nakalabas na ang aking mga sakop, no? Aalis kami dahil kailangan kong mamalengke. Dito pala tayo dahil nandito pala ang liwanag. So, aalis kami dahil pupunta kami ng palengke or hindi, mamamalengke ako. Sinasabi ko na mamamalengke ako ng gulay pero hindi ako natutuloy. So, ngayon is matutuloy na talaga. So, naglaba lang ako, no? And then, good morning talaga sa inyong lahat. Pinakita ko lang sa inyo ang aking morning routine talaga. Hindi naman buo-buo pero ang paglalaba talaga ay isa talaga yan sa parang staple na talaga sa araw-araw ko. And pagtutupi, ayan pa ang tupiin ko. Ang dami pa dahil kakalaba ko lang din. Maglalaba na ulit ako. Ay naku, ito pang mga sasakyan ng mga bata. Uy. And then, bibili kami ng gatas ni Rico. Bibili ako ng bulaklak sa Santo Niño ko. And then, ano pa ba yung gagawin ko? Nakalimutan ko na. Oh no! Marami akong kailangang asikasuhin. Kailangan ko din magdilig ng bulaklak. Hindi ko nadiligan kahapon. Ay, nako. So, tara. Okay, go. So, ayan na nga, sa paglabas ko ay nasa bahay na tayo. Yes, opo. Hindi ko mahanap ang aking file na kung saan nag-video ako sa labas. Siguro, nag-record ako tapos hindi ko na naman napindot ang record button. So, para akong tangang doon nakaakyat yung cellphone ko na nagsasalita pero wala pala akong kinukuhang video. Kaya wala na tayong magagawa. Ipapakita ko na lang sa inyo ang aking kagalingan sa kung paano magpamekus-mekus ng aming pagkain. Tapos, bumili ako ng butter. Ipayat. And bumili din ako ng mangga. Kaya pwede ako mag-mango float. Kailangan ko na lang ng condense. And then, strawberry, frozen to. Para sa yogurt ng mga bata. And then, frozen broccoli. Yogurt ng mga bata. Yan. Lalagay mo lang dito yung mangga or mga gulay. Ay, mga gulay. Prutas. Masarap na yan. And Yakult. Para sa mga matatanda at kay Rico. And then, bumili din ako ng
suika, ilalagay natin siya sa freezer para masarap. Tapos, bumili din ako ng apple para sa mga bata. Ilalagay natin yan sa ref. And then, frozen na gulay, mix na gulay, and then frozen na, sa Gyomu ako pumunta ha. Frozen na potatoes, napakamura sa Gyomu. And then, gulay. Konyaku, para pag nikujaga ako, or misoshiro. And then, para sa ginataan natin, bumili ako ng kalabasa. Frozen. And then, ang mura kasi ng carrots nila, bumili ako ng carrots. And then, another broccoli. And then, minced onion. So, pwede, konti na lang. And then, bumili ako ng paprika. Kasi, maubos na ang ating paprika. And then, bumili ako ng blueberry para sa yogurt ng mga bata. And syempre ko. And bumili ako ng ano para sa nikujaga. Shirataki, parang konyaku din to siya. Or para sa misoshiro. Yun lang. Yun lang pinagbibili ko. Walang chichirya, walang anek-anek. Pure gulay lang talaga. And mga yogurt, mga kailangan sa bahay, pangluto. Yun lang. And inabot kami ng 6,000 yen. So, ito na yung ating vegetable fry. Veggies ko siya guys. Kaya huwag mag-alala. So, ilalagay natin yan siya sa platong may ganito, syempre. Yang, sorry, may sumabit. So, dyan, ang niluto ko is somen para sa mga bata. Or parang sotanghon siya, I think. Hindi ako sure. Hindi siya sotanghon pala, parang miswa sa Pilipinas. And then yan, vegetable fry, which is in-air fryer ko lang. And nabili ko lang yan siya sa Gyomu. Napakamura lang talaga. And then habang ginagawa natin yan, ay natapos na ako. Nilagyan ko din ng fried chicken. In-air fry ko lang siya para bumalik yung kanyang lutong, ang kanyang kabataan. Parang yung kabataan lang ni Laila de Lima. Junel! Wow! At habang nagluluto tayo ay nililigpit ko na rin ang aking mga ipinamili dahil puro kasi yan ano lang siya, frozen goods and onting fresh lang na gulay, but kailangan ko talagang mailagay ng maayos yan sa ating mga ref dahil kung hindi, ay, ako din naman ang bubugnutin. Kaya sa totoo lang, napakahirap talaga maging nanay dahil hindi mo alam kung paano ka magta-transform. Nako, hindi mo alam kung yung kamay mo gusto mong nandun ginagawa tapos yung isa pa'y nandun. Kaya dito, nilalabas ko muna yung mga bukas na o bawas na ng mga frozen na gulay para yun yung magamit ko kaagad. So, inaayos ko talaga dito kasi medyo pag hindi maayos yan and then busy pa ako, mas talagang kakalat pa yan. Ang ingay mo naman dyan, Rico. Ay nako, wala talagang ng voice over. Kaya dyan sa maliit na freezer, nilalagay ko yung mga gulay. And then sa malaking freezer, nandyan naman yung mga karne, mga prutas, or parang binaliktad ko ata. Doon sa kabila pala ang prutas. Tapos yung sa kabila is puro karne, mga frozen na french fries, mga ganon. And then, onting gulay din. So, intindihin nyo na lang ako. Alam nyo, talagang habang tumatanda ako, ito na talaga yung kaligayahan ko, ang makapamalengke, puno ang ref, puno ang pantry, kahit walang pantry, basta puno ang pantry, masaya na ako, besh. Talagang hinihintay ko na maubusan muna ako ng mga sangkap, na kahit gulay, karne, kung ano-ano, maubusan muna ako bago ako bibili ng bago. Kaya ayan, kung nakikita nyo naman, kahit nakabili na ako ng mga gulay-gulay is, talagang halos wala pa rin laman yung aking ref para sa mga gulay dahil puro nga freezer din yung mga frozen yung mga binili ko na gulay. Wala talagang kung ano-anong keme-keme. Sa totoo lang, hindi talaga ako mahilig magluto. Kung wala akong anak, ay hindi talaga ako matututong magluto. Mahilig akong kumain ng mga pinagluto ng nanay ko. Pero yung ako mismo, ay besh. Naku, kaya hindi ako masyadong perfect kung magluto. But I try my best. I try everything. Pero Popo, pinili mo pa rin siya. Kaya kung nakikita niyo, wala talagang laman ng aking ref. Dahil inubos ko talaga ang laman ng ref. Hindi ko kinain ha. Pinaubos ko talaga bago ako namili. Habang pinapanood ko to, parang naaalala ko nung bata pa kami. Na pag
Kapag nag-grocery ang lola ko, tuwang-tuwa talaga kaming sumama sa loob ng Gaisano Mall. Tapos punong-puno yung ref namin. Tapos ang dami-dami namin. Alam mo yung pinaghirapan ng lola kong mabuo o mapuno man lang yung mga pagkain, pantry or sa ref namin sa bahay. Pero kaming mga apo, punong-puno din kami ng excitement na maubos agad yan. Yun talaga ang aming target. Ubusin agad ang mga pinamili ni lola. Hindi namin naisip noon na napakahirap naman talagang pumuno ng pagkain sa ref. May chocolate. Ito yung nabili ko. So, ayan siya. And, dito ko nilalagay ang Yakult. And then, ang kakainin ko ngayong lunch is itong sobrang KFC na binili ko kahapon and sobrang kanin. Kaya ayan, hindi ko alam kung basura ba ang tiyan ko dahil bakit puro sobra ang nakakain ko. Siyempre, para sa aking napakatahimik naman talagang asawa ay ginawan ko siya ng ramen, which is hindi ko naman niluto pero pinainit-init ko lang yan, no? So may mga instant na kasi dito na parang hindi siya cup ramen, hindi siya noodles, pero ganyan na ramen. Medyo kalasa na rin, slight, pwede na. So may nabibili din ng mga sangkap niya, chashu, itlog niya, memma, and lalagyan mo na lang ng toge. As nanay talaga sa bahay, alang namang sa iba sa labas, nanay ka sa labas. Ang pagluluto talaga ang pinaka nakakapagod sa lahat dahil iisipin mo pa ang kung anong lulutuin mo ngayon, bukas at sa susunod na araw. Tapos kung katulad din kita na hindi talaga mahilig masyado sa pagluluto at nakikita mo yung iba bakit magaling sila, magaling ang lalakas kumain ng mga anak niya. Alam mo yung darating ka sa point na makukumpara mo yung sarili mo sa kanila o sa ibang tao. Oh no! May magandang pagkukumpara naman at sa pangit na pagkukumpara. Kung yung pagkukumpara mo ay nakakadala ng stress sa'yo, nakakalugmok na siya at parang ayaw mo na talagang mabuhay. Okay naman yun. Parang ang nangunguna na lang, ngongo ka. Kumbaga parang nangunguna na yung inggit sa'yo at parang gusto mo nang ma-achieve kung ano yung na-achieve niya. Para kung ano, parang gusto mo na siyang tapatan ay hindi na maganda yon. I think better stop it than better not to. Taray. But if you can make it as a motivation like what we are saying right now, then I think you are the next big winner. Char. Sa opinion ko, ang nanay talaga o ang pagiging nanay ay pare-parehas lang yan. May magaling ka, siya hindi. Doon magaling siya doon, ikaw naman hindi. Pero doon na nagkakataluhan yan. Kung irresponsable ka ba o responsable kang nanay. Kung hindi, itawag natin yan kay Tulfo. Maganda magsumbong doon, besh, kasi ang mga batas ay kaya nilang balikuin. Parang ruler lang daw, mag-bend ba, sabi nila. Kaya papakuluan ko na lang dito itong Greenpeace o edamame kasi kumukulo na rin yung ulo ko dito sa mga tulfong ito. Ang tapang-tapang kasi mga besh, ang lakas ng hangin. Sobrang lakas. Pakibabaan naman, Arwin. Well, magpakalma tayo, bumalik tayo sa niluto ko. Kaya kung napapansin nyo is puro talaga instant, frozen, ang mga pinagagawa ko lang dito dahil 40 minutes lang ang meron ako bago mag-lunch na. Kaya yan lang yung mga na-prepare ko. Wala na akong oras mag-adobo-adobo, kung ano kare ba yan, kung ano-ano dahil wala na akong oras. Kung sana may tumulong lang sa akin dito, hindi natapos ko agad to. Pero wala. Ako lang ang meron sila. Kaya dyan, nilagyan ko lang mensuyu or honsuyu, kung anong tsuyu man ang meron dyan. At lalagyan nyo yan ng tubig dahil napakalakas ng lasa niyan. And then lalagyan mo ng ice para pag i-dinip mo dyan yung somen, ay napakasarap. Refreshing, cooling effect. Wow! Mahilig talaga ang mga anak kong kumain ng somen, soba, ramen, kung ano mang men yan, spaghetti. Hindi ko alam bakit ang hilig-hilig nila sa mga pasta-pasta na yan. Pero ako mahilig talaga ako sa kanin. May mga times kompleto ang set na ginagawa ko sa mga anak ko. May times din naman na kanin at ulam lang talaga. Hindi all the time is nakaganyan yan sila. May ganito, may ganyan, may prutas, may salad. Hindi all the time yon dahil minsan wala na akong oras. Basta makakain sila ng kanin at ulam, saksak. Yun na yun. So dito is piniprepare ko na yung instant na ramen ni Payat. So una is lalagay mo yung sauce. Tapos hahaluan mo yan siya na mainit na tubig. Dapat mainit talaga na tubig. Huwag maligamgam, huwag malamig. Huwag basta mainit ang tubig katulad yan yung kumukulo. Kung paano kumulo ang ulo mo pag wala na tayong pera. Yung tipong hindi pa ikaw yung sasahod sa paluwagan. Ganong init talaga dapat ang gagamitin natin.
dahil mainit naman yung tubig, is nilagyan ko siya ng frozen na green onion dahil matutunaw din naman yan siya. So, mas maganda kung hindi frozen, pero frozen lang yung meron ako. So, wag niyo akong i-judge. Tapos, dapat dyan is lalagyan mo siya ng toge, lalagyan mo siya ng ano-ano, pero wala akong toge dyan. So, yan lang yun. Yung nilagay ko dyan is, haluin mo muna pala yan. Oh. Pakita natin yan. Oh. Tapos, lalagay mo yung noodles. Oh. Di ba? Oh, tapos, ganyan siya. Oh. So, ayan. Tapos na din pala ang ating edamame. Yung ating green, anong green ba yan? Green peas. So, gagamitin ko yan for side dish. Kasi nga, yung side dish natin na iba is puro nga fried. So, magandang meron tayong fresh na gulay. Hindi siya fresh. Gulay-gulay lang. So, kung mapapansin mo talaga, iba talaga ang pagkain at pag-style ng mga paghahanda sa pagkain dito sa Pinas at sa Japan. Dito sa Pinas, ang dami lang ik-ik, burekek, pero sa atin talaga kanin, ulam, tapos may sabaw. Okay na, okay na. Kaya mas masasabi ko talagang ang hirap-hirap maghanda ng pagkain dito sa Japan kasi parang yung isip mo, mag-iisip ka kung ano-anong, parang kang naggawa ng art. Kaya please, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, i-subscribe nyo naman ako. Nahihirapan na ako dito, oh. Nakikita nyo naman. Aww. I-like and comment na lang din ako sa mga videos ko. And please, subscribe in my channel. In every channel that I do. Ay, madami akong gagawin channel. Kaya please, go and spread the word. So dito, malapit na tayo magsasucess sa buhay. Ayan, patapos na talaga tayo sa pagluluto. Kung kanina pa kayo nababagot, talagang wala tayong magagawa. Kailangan ko magluto. So, ayan lang naman ang pagkagawa ko. Diba? Ang sarap ng itsura niya. Kaya binahagard talaga ako pagkatapos ko magluto. Uy, tingnan nyo naman, ang dami kong iinumin na tubig dyan. Tingnan nyo, di ba, nagpapasikat ako dyan. Uy, isang baso pa, kaya po yan, tagay pa. Lagyan mo na rin ng pulutan. Kasi parang tagay ka. Kaya dito sa susunod, akala ko is nakikita nyo yung pagkakat ko ng watermelon. Yun pala is hindi. Pisngi lang ang nakita ninyo. Di ba? Sinayang ko pa yung oras kong magpa-kamera-kamera dyan. Wala din naman pala kayong nakita. Oh no! Pero tamang-tama lang talaga yung lamig na pagkakalagay ko sa kanya sa freezer. Parang binabad ko lang siya sa freezer ng mga 30 to 40 minutes. Hindi naman siya tumigas. Salamat sa Diyos. Akala ko talaga is na ako doon. 10 minutes lang dapat na ibababad ko siya sa freezer. Kaya lang parang napasobra. Kaya hindi ko na napigilan ng sarili ko. Pinapak ko na talaga ang watermelon dahil napagod talaga ako na magluto. And habang nanonood ako ng YouTube sa harapan ko, no, syempre, kakain din naman ako. Tsaka ang sarap-sarap talaga ng watermelon na to. Napaka-juicy. Lalo na pag summer. Ay nako, iba talaga ang binibigay ng kaya pa. What? Ano yan Dadanda? Mama. Apat by Viking. Nani? Sashimiru. Sashimira? Manood daw siya ng video nila. Sugoy, ne. Bumili na lang yung tatay na nito. Bye party. Kumanda na sila ulit. Ito hindi pa ko siya. Parang kailangan niya ng time. Sabi niya, hindi dahil sa dinidiligan mo na ako ngayon papatawarin na kita sa mga ilang taon na hindi mo ko didiligan. Sabi niya ganun, aura ng ate mo. Tapos na ako magdilig dito sa video dyan. Fresh na yan sila. Tumataas to. Tumataas yung aloe vera ko. Then siya din. And ang dalawa. Sabi ko nga kay mama is ibigay niya na sa akin yung mga bulaklak niya. Yung mga patay na dahon pala sa gilid. So kailangan ko siyang tanggalin bago ko ilalagay sa altar. Para maganda talaga yung bulaklak na i-offer natin sa Diyos. Hindi nga lang siya fresh. Na guilty ba ako kasi hindi siya fresh. So, mas maganda talaga na fresh and maganda and hindi mo tinipid yung altar natin. Well, iba-iba naman tayo ng pinagdadaanan sa buhay. No? Kasi ako, pag wala akong pera is, syempre, mumurahin at hindi masyadong magarbo yung mga bulaklak na inilalagay ko sa altar. But if nagkaroon ako is, hindi ko din talaga tinitipid yung aking bulaklak. Kasi syempre, diba, hindi naman tayo tinitipid sa grasya ng Diyos, sa pagka-merciful niya sa atin, hindi niya tayo tinitipid. But if talagang hindi ko din naman maano, minsan din talaga wala akong pera, kaya mumurahin lang yung binibigay ko. Pero kung kaya natin, pag kaya, edi why not? Mas maganda kasing ilagay natin ang Diyos sa sentro ng ating buhay, tuwing kalungkutan, tuwing kasayahan, tuwing problema ka, lahat-lahat nasa gitna talaga siya dapat.
Good morning, mga! Wala. Maski gamay, wala yun. Grabe po na sila, wala'y support. Ayan, sinundo namin si Mama. And pupunta kami ng Gyomu dahil bibili ako ng yakiniku sauce or yung sauce ng barbecue. Barbecue sauce. Bibili ako nun. Tapos yun lang, bibili ako ng tortilla wraps. And ayun na si Mother Jerez. Nagpayong-payong pa dyan siya. So ito is kinabukasan na to siya. And kasama ko ang mama ko. Namili kami sa Gyomu. Yung mga nakalimutan ko lang bilhin. Like yung saging, yung mga sauce, mga tortilla, nakalimutan ko. Yung mga ganun lang. Unti lang ang mga pinamili ko talaga dito. At buti na lang talaga unti lang dahil hindi sila tumatanggap dito ng card. Kailangan cash. And then yung nabitbit kong cash is 2,000 lang Niseng yen. Niseng yen? Anong madadala mo sa Niseng yen? Wala kang mabibitbit pa uwi niyan. Joke lang, meron naman. Pero gusto ko lang talaga ipakita sa inyo yung Gyomu Supa dahil late ko na din na-realize o nakikidiscover ang murang bilihan na ito. Dito din kami bumibili ni Mama ng mga canned goods, mga sauce, mga pancake mix, mga ano-ano para maipabox sa Pilipinas dahil napaka-affordable and ang lalaki ng mga quantity nila. Sa totoo lang, hindi tinitipid ang kanilang mga quantity. Nakikita nyo yan, ang dami-daming soba, tapos 95 yan lang. Napakamura talaga dito, super. Pero kung bibili ka dito ng first time, ng mga kung anong enek-nek, is isa lang muna dahil medyo hindi din sila nakakapasa sa mga panlasa natin mga Pilipino. Oh, I want to get away. I want to get away. I'm singing. oh, oh, oh. I want to get away. Yeah.